Right. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ay nasa Luke chapter 7 verse 18 to 23. Luke chapter 7 verse 18 to 23. Ito po ang sinasabi po ng Bible sa Luke 7 verse 18 to 23. Ibinalita sa kanya ng mga alagad ni Juan ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at sinugo sila sa Panginoon na nagsasabi, "Ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba?" At pagdating ng mga lalaki kay Jesus ay kanilang sinabi, "Sinugo kami sa iyo ni Juan na tagapagbautismo na nagsasabi, Ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba?" Nang oras na iyon ay pinagaling ni Jesus ang marami sa mga may sakit, salot at masamang espiritu at ang maraming bulag ay binigyan niya ng paningin. At sumagot siya sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong nakikita at naririnig. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling binubuhay, sa mga dukha ay pinapangaral ang magandang balita. Mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin." Mag-pray po muna tayo. Lord, salamat po muli sa day na to na pinagkatiwala niyo po sa amin to study your word. Thank you, O Lord, sa patuloy po na blessing, na kalakasan at buhay at maging Panginoon sa aming pong pag-aaral. Ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pagkilos sa aming pong pananalangin, sa aming pong mga pag-aaral ngayon. Dinadalangin po namin sa inyo ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, noong pong 3rd century AD o after that, mga around 300, year 300, ngayon 2022 na, di ba? Tama ba? 21. Ay nagkaroon po ng isang emperor. May isa pong emperor sa Roman na nag-rise to power. Ang pangalan po niya ay si Emperor Diocletian. Siya po ay nag-reign sa noong 3rd century AD. At sa time po niya ay lumabas po ang tinatawag na the Great Persecution. Bakit Great Persecution? Kasi sa time niya nangyari yung pwede nating sabihin na halos maubos ang mga Kristiyano sa reign ni Emperor Diocletian. Now, ano ba yung ginawa ng emperor na to? Ang ginawa niya po ay pinahuli niya ang mga ang ginawa niya, di ba? Nagkaroon siya ng plano kung paano niya pupuksain ng Christianity. Ang una niyang ginawa, pinahuli niya yung mga religious leader. Tapos lahat ng mga house church o kung saan nagtitipon yung mga Christian is pinasunog niya. At maging yung mga Bible ay sinunog din. Kaya nga sa time niya, sabi ng ibang mga nag-aaral, sa mga nabasa ko, ay sa time niya ay wala halos kumpletong Bible. Karaniwan, pitak-pitak ang Bible na meron. Kuwari, kung gusto mong mag-aral ng Genesis, kailangan mo pumunta sa ibang church. Kung gusto mong pag-aaralan ng Leviticus, nasa ibang church yun. Kasi ang dahilan nun ay para pagka nahuli yung church na yon at susunugin yung mga Bible doon, hindi masusunog yung lahat. So watak-watak. At itong emperor na to, sa kanya lang, siya lang yung emperor. Sabi nga nung nabasa ko, siya lang ang kauna-unahang emperor na voluntarily nag-abdicate ng kanyang title. Ibig sabihin, nakapag-retired to. Yung mga emperor na nauna sa kanya karaniwan, mga pinatay, nilason, o kaya naman ay persahang inalis sa pwesto. Pero itong emperor na to na nag-rise to power, na nag-create ng great persecution, siya lang yung emperor na nakapag, sabi nga, retired ng maayos. At nung time na yan, may tatlong naging response ang mga Christian sa mga persecution na naranasan nila. At ang una doon ay martyrdom. Sabi, yung martyrdom, ikaw ay yung mga tao na nahuli dahil sa kanilang pananampalataya ay namatay sila. Nanindigan sila sa pananampalataya. Yung isa yung tinatawag na confessor. Ito yung mga tao na nakatakas sa persecution. Diba? Hindi sila namatay pero hindi rin nila dininay yung pananampalataya. At yung pangatlo
hindi ko alam, hindi to Christian, no? Pero ito yung response ng mga professing Christian, yung apostate. Ito yung mga tao na talagang dininay nila yung faith. Tinalikuran nila para hindi sila ma-persecute. Kaya nga yung isa sa mga pinag-aralan nung nagsusulat na yon ay sabi ni Cyprian of Carthage, isa sa mga payo niya sa mga Kristiyano ay avoid persecution to avoid apostasy. Ibig sabihin niyan, hindi yung pagka nahuli ka, tanggihan mo. Ang sinasabi niya lang rito, kung may persecution na nangyari sa lugar nyo at makakatakas ka, tumakas ka dahil baka pag hindi mo kinaya, tumalikod ka sa Panginoon. Ayun yung sinasabi niya. Pero kung mahuli ka naman, manindigan ka sa pananampalataya. Ayun yung sinasabi ni Cyprian o Carthage. Now, bakit ganito? Alam niyo po kasi tayong mga Kristiyano, kuminsan, pag tayo ay binabagsakan ng Panginoon ng pagsubok, ang isa sa mga ginagawa natin, una ay nagdududa tayo at nag-iisip na tumalikod sa pananampalataya. Kapag tayo ay binagsakan ng Panginoon ng mabibigat na pagsubok sa buhay, nag-iisip tayo na tumalikod na sa pananampalataya. Kaya po ang paalala sa atin ng Panginoon ay sa panahon ng pagsubok, manalangin na patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya. Sa panahon ng pagsubok, manalangin na patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya. Now, ano ba ang nangyayari dito sa time na to ni John the Baptist? Diba? Ang sabi diyan, nung binasa natin, ibinalita sa kanya ng mga alagad ni Juan ang lahat ng mga bagay na ito. Now, kung naalala natin yung mga previous verses niyan, yung isa sa mga nangyari diyan ay binuhay ng Panginoon yung patay, yung widow of Nain. Diba? Binuhay niya yung anak nun. At kumalat sa maraming lugar yung pangyayari na yon. At ito na nga, ibinalita sa kanya ng mga alagad ni Juan ang lahat ng mga bagay na ito. Actually, hindi lang yan, marami pa. Yung pagpapagaling niya sa mga bulag, mga ganon. Kaya ano nangyari? Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at sinugo sila sa Panginoon. Now, bakit sinugo? Kasi nung time na to, si John the Baptist po ay nakakulong na. Hindi niya na kaya personally makapunta kung nasan man si Jesus Christ. Sabi nga sa Matthew, ito, sa record ng Matthew, sinabi doon, nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ng Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang alagad at sinabi sa kanya, ikaw ba yung darating o maghihintay pa kami ng iba? Na bakit ganon? Kasi nakakulong na dito si John the Baptist. At kung kayo po ay pamilyar kay John the Baptist, hindi po siya sanay sa preso. Diba? Laki siyang wilderness eh. At hindi rin siya marahil sanay sa kinakain ng mga nasa kulungan. Dahil, di ba, karaniwan ang kinakain niya, honey, tsaka yung mga locust. Pero siya ay nakulong dahil sa pagkuha ni Herod the Tetrarch kay Herodias. Kung babasahin niyo yun, ay nangyari, nakulong siya dahil sa pinagsabihan niya si Herod na hindi niya tamang kuhanin yung si Herodias. Si Herodias ay asawa ni Philip. Yan. Si Philip po ay kapatid ni Herod. So parang in a sense, kinuha niya yung asawa ng kapatid niya. At sa record ng Mark, makikita niyo doon na dumating ang time na nagkaroon ng patimpalak si Herod at may sumayaw yung anak ni Herodias. Ang nangyari doon ay natuwa si Herod, sabi niya, humiling ka, kung anong gusto mong hilingin, ibibigay ko sa iyo hanggat kalahati ng aking kaharian. At sabi ni yung anak ni Herodias, hingin mo yung ulo ni John the Baptist on a platter. At yun na nga yung hiningi niya at namatay nga si John the Baptist. Pero sa gitna nun, nakaipit yung kwento ng Luke. Ay nakakulong siya. Buhay pa siya sa time na to. Alam natin, mamamatay siya dahil hihingin nga yung ulo niya. So saan siya nakakulong? Ayan, sabi ng iba, dyan daw siya nakakulong sa mismong lugar ni Herod. Ayan. Kung papansinin niyo yung yung picture na yan, nandito banda daw siya.
So mataas na malayong lugar to marahil sa kung saan na si Jesus Christ. Pero ano makikita natin dyan? Una po makikita natin dyan, ang pagsubok ay nagdudulot ng pagdududa sa ating Diyos. Ang pagsubok ay nagdudulot ng pagdududa sa ating Diyos. Letter A po, ang pagsubok ay maaaring magdulot ng pagdududa sa ating Panginoon. Pansinin niyo po ang sinabi dyan sa Luke. Sabi dyan, ibinalita sa kanya ng mga alagad ni Juan ang lahat ng mga bagay na ito, nasa kulungan si Juan. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at sinugo sila sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Now, bakit mahalaga yung salita na yan ni John the Baptist? Kasi po, sa ibang mga record, ang isa sa gagawin ng Messiah ay palalayain niya yung mga bihag. Diba? Sabi nga sa Luke chapter 4 verse 18, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag. Pero ito ngayon, itong si John the Baptist, nakakarinig siya si Jesus Christ, bumubuhay ng patay, nakakarinig siya si Jesus Christ, yung mga bulag, nakakakita, pero nakakulong siya. Wala yung paglaya ng mga bihag. Kasi ang thinking niya, literal. No? So, nung nandun siya, nagkaroon siya ng doubt. Sabi niya, ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Kung papansinin niyo po, ito po yung mga una niyang statement patungkol kay Jesus Christ. Sabi niya sa John 3:30, He must increase, but I must decrease. Sabi, nagpapakita na alam niya yung authority ng Panginoon. Sa Mark 1:7, after me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I'm not worthy to stoop down and untie. Diba? Yun yung he will baptize you with the Holy Ghost. Sabi ni Mark, sabi ni John the Baptist dyan. Sa Matthew chapter 3, verse 14, nung time na nakita yung nagpapabaptize sa kanya si Jesus Christ, ang sabi niya, I need to be baptized by you and do you come to me? Bakit? Kasi may understanding siya na ito yung Messiah. At sa John 1:29, napakalitaw. Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Napakalinaw ng pagkakilala niya kay Jesus Christ, yung Messiah. Ito yung Messiah. The Lamb of God who takes away the sins of the world. At ang trabaho nga ni John, di ba? Sabi niya, i-ready yung daan ng Panginoon. I am the one who is crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. So alam niya na etong si Jesus Christ, yung Messiah. Pero nung time na nalagay siya sa pagsubok, sabi niya, di ba? Ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Alam niyo po, marahil totoo rin yan sa mga disciple niya kasi mga disciple niya yung kinausap niya rito eh. Diba? Marahil yung mga disciple ni John the Baptist, narinig niya yung teaching, narinig nila yung teaching patungkol kay Jesus Christ. Ito yung Messiah. Pero nung time na to, nung nakulong siguro yung si John the Baptist, nagkaroon din sila ng doubt. Bakit ganun? Kasi po, ang pagsubok ay maaaring magdulot ng pagdududa sa ating Panginoon. Matapat ba talaga ang Panginoon? Pag mabigat ang pagsubok natin, kung minsan di na natin nakikita yung kamay ng Panginoon, di ba? Pinapakita dito sa atin na may time na may chance na maaari tayong magduda kapag binagsakan tayo ng Panginoon ng pagsubok. Maaring ito magdulot ng pagdududa sa ating Panginoon. Pangalawa po, letter B, ang pagsubok ay maaaring magpalayo sa ating Diyos. Hindi lang siya pwedeng magdulot ng pagdududa, kundi pwede rin siya magdulot na ikaw ay lumayo sa Panginoon. Pansinin niyo po ang sinabi nila. Ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Ibig sabihin nun, hahanap na sila ng iba. Papalitan na nila si Jesus Christ. Maghihintay na sila ng iba.
Bakit ganoon? Kasi po, yung pagsubok ay pwede tayong ilayo doon sa tunay. Doon sa Panginoon. Maghahanap na sila ng ito. Maghahanap na sila ng ibang Mesaya. Ano po pinapakita nito sa atin? Pinapakita po nito na ang pagsubok na naranasan nila ay nagbunga na humanap na sila ng ibang Mesaya. Maghihintay na kami ng iba. Sa English, sabi yan, or should we look for another? Makikita natin dito na maaari tayong tangayin ng pagsubok papalayo sa Diyos. Kung paanong itong si John the Baptist, malinaw yung kanyang pagkakilala sa Panginoon, pero ito na, maghihintay ba kami ng iba? Maghahanap ba sila ng iba? Maging tayo rin. Hindi tayo immune dyan. Na maaaring pag tayo ay sinubok, ay tumalikod din tayo. At humanap tayo ng ibang Diyos-Diyosan na ipapalit natin sa Panginoon. So ilan po sa mga implication na mga nakikita natin dyan? Una, kailangan natin ang biyaya ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Kahit si John the Baptist, nakilala si Jesus bilang Messiah, ay nag-doubt. By extension, siguro maaaring maging yung mga disciple niya, kaya siguro niya pinadala yung mga disciple niya dahil siguro nga maging yung mga disciple niya ay nagda-doubt na rin. Pangalawa, kapag hinayaan natin na malugmok tayo sa pagsubok, ay pwede tayong tangayin ito papalayo sa Diyos. Kung paanong sila, di ba? Maghahanap na sila. Maghihintay pa ba kami o maghihintay kami ng iba? Sabi niya, maghahanap na sila ng iba. Ganun din po, no? Maaari tayong tangayin ng pagsubok papalayo sa Diyos. At isang nakakatakot na bagay. So ano ang gagawin natin para hindi tayo matangay papalayo sa Panginoon? Pag tayo ay nalagay sa matinding pagsubok, hindi nating talikuran ang Panginoon. Pangalawang bagay po na makikita natin, manalangin na patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Manalangin na patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Letter A po na makikita natin, gumawa tayo ng hakbang kung paano patatatagin ang ating pananampalataya. Gumawa tayo ng hakbang. Pansinin niyo po ang ginawa ni John the Baptist. Sabi niyan, verse 19, kaya tinawag ni Juan ang dalawa niyang mga alagad at sinugo sila sa Panginoon. At verse 20, pansinin niyo ulit, anong ginawa ng mga disciple niyan? At pagdating ng mga lalaki kay Jesus, ay kanilang sinabi, sinugo kami sa iyo ni Juan. Gumawa sila ng hakbang sa nararanasan nila. Nagda-doubt sila. Gumawa sila ng hakbang kung paano nila mapapatatag yung kanilang pananampalataya. Pag binasa po natin to, kala natin parang nasa kanto lang si Jesus Christ, di ba? Kasi pag binasa mo sa verse 80, eto sa verse 19, nagpatawag si Juan, sinugo niya, at pagdating mo sa verse 20, nandun na sila. Parang ang lapit lang, pero alam niyo kung malayo yan. Doon nakita niyo yung lugar ng kulungan, di ba? Nalos nasa bundok. Ibig sabihin nito, nagbigay sila ng effort. Gumawa sila ng hakbang kung paano nila patatatagin yung pananampalataya nila. Ganun yun po. Gumawa tayo ng hakbang kung paano natin patatagin yung pananampalataya. Ano ba mga hakbang? Maaaring letter Denver 1, magbasa tayo ng Bible. Di ba? Actually, nakabasa nga ako ng isang libro, tagal na no? Sabi niya, kung gusto mong makita na tinutupad ng Panginoon yung mga propesiya sa Biblia, sabi niya, hawakan mo yung Bible sa iyong kanan at hawakan mo yung kaliwa. Hawakan mo yung balita sa kaliwa. Sabi niya, kasi makikita mo yung katugunan ng Panginoon dun sa mga nangyayari sa paligid. At kung naalala niyo yung preaching ni Pastor Leo nung gabi, di ba? No?
Pinakita niya doon yung mga mangyayari bago dumating ang Panginoon. Nagkakaroon na ng war. Actually, kakaiba yung panahon natin dahil talaga sa panahon natin, nakikita pa natin eh. Diba? Sabi ng Matthew, when you see all these things, diba? Alam nyo na malapit na siya at the door. Nakikita natin ngayon yung gera, di ba? Dati bago mo malaman na may gera sa ibang bansa, marahil patay ka na. O kaya, 6 months. Pero ngayon, wala pang 30 minutes, nakita na natin. Yung mga lindol na nangyari sa Japan, nakita na natin yun. So magbasa tayo ng Biblia. Nakikita natin doon at maaaring tumatag yung pananampalataya natin doon. Pangalawa, pwede tayong makinig ng mga Bible study, mag-aral ng Bible. Meron na tayong online ngayon, di ba? Yung mga lesson na online. So makinig tayo. At pangatlo, palaguin natin yung mga katangian na inaasahan sa atin ng Panginoon. Isa sa mga pinag-aaralan natin, di ba, tuwing umaga ay yung Peter, ang sabi sa preaching natin, di ba? Set the stage for God's working in your life. Now, bakit ganoon? Kasi isang paraan nyo para tumatag yung ating pananampalataya sa Panginoon. Set natin yung stage. Gumawa tayo ng hakbang kung paano natin patatagin ang pananampalataya natin sa Panginoon. At marami pa kayong naiisip na ibang paraan. Pero kagaya ni John the Baptist, nung nagda-doubt sila, gumawa sila ng paraan. Nagsugo siya ng mga alagad. Letter B, manalangin na patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya. Manalangin na patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya. Hindi lang sapat na magkaroon tayo ng sariling effort. Kailangan din natin ng tulong ng Panginoon. Kung papansin ninyo, anong ginawa dito ni John the Baptist? Sabi niya, sinugo kami sa iyo ni Juan. Anong ibig sabihin nun? Lumapit siya sa Panginoon. Yan ang ating reference sa prayer. Sinugo. Diba? Lumapit sila sa Panginoon. Nagkaroon sila ng doubt, siya ba ang Messiah? O, magsugo tayo. Sinugo ni Juan. Anong sabi niya? Sinugo kami sa iyo ni Juan at tagapagbautismo. Sasabi, ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami na iba? Alam niyo po, pwedeng ang gawin dito ni John the Baptist ay wag na magsugo. Bigla na lang humanap sila ng iba. Pwede naman yan eh. Layo-layo ng lugar. Pwede namang tumalikod na lang sila. Hindi naman siguro malalaman ni Jesus Christ yun kasi nasa malayong lugar niya. Di ba? Pero hindi. Lumapit sila. So manalangin na patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya. Manalangin tayo. Pinapakita po nito na pwede tayong lumapit sa Diyos kapag nagkakaroon tayo ng tanong sa ating pananampalataya. Alam niyo po, minsan yan ang trial sa mananampalataya. No? Hindi natin nakikita na lumalayo na tayo sa Panginoon. Hindi tayo aware na layo ko na pala sa Panginoon. Pero ang isa po sa pwede natin gawin, manalangin tayo na patatagin ng Panginoon yung ating pananampalataya. Naalala niyo po yung prayer ng isang tatay sa Bible, yung may anak siya, di ba? Sabi niya, Panginoon, help my unbelief. I believe, help my unbelief. Manalangin tayo. May mga pagsubok tayo marahil na dinadaanan sa buhay ngayon. At siguro sa pagsubok na yan, naiisip natin na bigat na tayo at baka naiisip na natin tumalikod sa Panginoon. Gumawa tayo ng hakbang at higit sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, patatagin niyo po ang aking pagtitiwala sa iyo. Manalangin tayo. At letter C, anong mangyayari? Letter C, sasagutin ng Diyos ang ating panalangin na patatagin ang ating pananampalataya. May assurance na sasagot ang Panginoon kapag ang prayer natin ay, Panginoon, patatagin niyo po ang aking pananampalataya sa inyo. Sasagot ang Panginoon. Basin niyo po ang nangyari dito.
Nang oras na iyon ay pinagaling ni Jesus ang marami sa mga may sakit, salot, sa mga espiritu at mga bulag, mga binigyan ng paningin. At sumagot siya, yun no, nagtanong sila. Di ba? Sinugo kami. May prayer, may answer ba? Oo, verse 22, sabi niya, sumagot siya sa kanila, si Jesus Christ. Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong nakikita at naririnig. Ang mga bulag nakakakita, mga pilay nakakalakad, ketongin nalilinis, pingi nakakarinig, ang mga patay muling binubuhay, dukha pinapangaral ang mabuting balita. Ano yan? Yan yung ginagawa ng Messiah. Kasi sila po ay nagda-doubt kung ito ba yung darating, ito ba yung Messiah o hindi. Pero sabi ng Panginoon, sumagot ang Panginoon. Ito, sabihin nyo kay Juan ang inyong nakita at naririnig. Nakita nila. Narinig nila, nakakita yung mga bulag, mga pilay, nakalakad. Mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling buhay. Sa mga dukha ay pinangaral ang mabuting balita. Ibig sabihin, mayroong assurance ng answered prayer. Kung ikaw ay nagda-doubt na, kung tayo ay nagdududa na, manalangin tayo sa Panginoon. At sa biyaya ng Panginoon ay sasagutin niya tayo. Tatatagin niya ang ating pananampalataya. Tatatagin ng Panginoon. Yung ating mga apoy na marahil namamatay na. Sasagot ang Panginoon. Ilan po sa makikita po nating implication yan? Dalawa lang. Kaya marahil maraming Kristiyano ang hindi nakakayanan ang pagsubok sa buhay at tumatalikod sa Diyos. Dahil sa hindi nagpipray. Hindi nagpipray. Kaya may mga Kristiyano na nitong pandemic marahil tinalikuran na yung mga gawain ng Panginoon. Marahil kasi dahil sa nawala na yung apoy nila sa paglilingkod. Sa mga dahilan lang, hindi nagpipray. Pero ang encouragement ng Panginoon sa atin, kung ipagpipray natin na patatagin ng Panginoon ang ating pananampalataya, sasagutin ng Diyos ang ating prayer. Kung paanong doon, sumagot ang Panginoon, di ba? Sinagot sila. I-report nyo kay John kung ano ang inyong nadidinig at inyong nakikita. Ang ideya nun, siya talaga yung tunay na Messiah. Yung doubt nila na maghahanap pa ng iba, hindi na. Ito answered prayer. Ako nga yun. At pangatlong bagay po na makikita natin dito, mapalad ang taong sa kabila ng pagsubok ay hindi tumalikod sa Diyos. Mapalad ang taong sa kabila ng pagsubok ay hindi tumalikod sa Panginoon. Pangalawa, yung pangalawang puntos natin, di ba, manalangin tayo na patatagin ng Panginoon na ating pananampalataya. Hindi lang yun. Pangatlo, mapalad ang tao. Mapalad tayo kung sa kabila ng pagsubok ay hindi tayo tumalikod sa Panginoon. Pansinin niyo mo sinabi sa verse 23. Mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin. Ano yung mapalad? Ibig sabihin ng masaya. Yung natitisod, ang ideya lang nun ay yung natutulak ka na magkasala, enticed to sin. Ang sinasabi dyan ng Panginoon ay mapalad ang isang tao na hindi niya tinalikuran. Nagkagulo yung mga director dito. Sinasabi lang dito ng Panginoon na mapalad yung mga tao na hindi nila tinalikuran yung Panginoon at piniling magkasala. Masaya yung mga tao yun. Mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin. No, bakit mapalad? Letter A, kasi ito, number 1, dahilan ng mga pagtalikod. Ano ba mga dahilan? Bakit tumatalikod ang mga tao sa Panginoon? Una, tumalikod dahil sa hindi talaga ligtas. Talaga yun, di ba? Sabi ng Panginoon, kaya nawala sila dahil hindi talaga sila sa atin. Pangalawa, tumalikod dahil nagkaroon ng maling pananaw patungkol kay Jesus. Etong si John the Baptist, saging na siya mahulog dito, di ba? Ang pananaw niya, palalayain ng literal. Hahanap na sana sila ng iba.
Alam niyo po, may mga ganun na nangyayari, di ba? Yung time ni Jesus Christ, yung nag-preach siya ng I am the bread of life. May mga tao doon na akala nila cannibalism, mali yung pananaw nila. Anong ginawa nila? Tumalikod sila. Pangatlo, may mga taong tumalikod dahil sa sariling pagnanasa. May mga tao, sabi ng Bible, dahil sa pagnanasang yumaman, have pierced themselves with many griefs. Pangapat, may mga tumalikod dahil natisod sa kapwa Kristiyano. Totoo na. Marahil yung hindi nag-display ng Christ-likeness yung tayong mga Kristiyano. Kaya mag-ingat tayo, di ba? Kasi maaaring may matisod sa atin at tumalikod. Panglima, tumalikod, itong karaniwan, tumalikod dahil sa mga pagsubok sa buhay. May mga Kristiyano na tumalikod dahil nakaranas ng mabigat na pagsubok sa buhay. Yan ang mga dahilan. Yan ang mga dahilan bakit tumatalikod ang mga Kristiyano. At ngayon po, di ba, may gera. At alam natin, sabi nga, mayroon pa nga pandemic eh. At maapektuhan tayo nun. Sabi nga ng mga balita, kung nakikinig kayo, di ba? Maapektuhan ang ating yung mga babayarin, yung presyo ng gulay, presyo ng isda. At maapektuhan tayo bilang mga mamamayang Pilipino, maapektuhan tayo. Maaring tumalikod tayo sa pananampalataya. Kasi pagsubok eh. Pero ang sabi ng Panginoon, mapalad ang taong sa kabila ng pagsubok ay hindi tumalikod sa Kanya. Ngayon, bakit mapalad? Letter B, dahil ang pagsubok ay hindi nagpapawalang bisa, hindi bias, no? Bisa. Nagpapawalang bisa sa ating pananampalataya. Hindi dahil sa may mga bagay na hindi tayo nakikita na ginagawa ng Panginoon, automatic, hindi na totoo ang Panginoon. Hindi na totoo yung ating pananampalataya. Pansinin niyo po ang sinabi niya ng Panginoon, di ba? Sumagot siya sa kanila, humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong nakikita at naririnig. May mga bagay na hindi sila nakikita at naririnig. Ano yun? Hindi nila nakikita yung pagpapalaya ng mga preso. Pero dahil hindi nila nakikita yon, hindi na totoo na si Jesus Christ ang Messiah. Diba? Hindi dahil sa hindi nagpapalaya ng bihag si Jesus in a literal sense, ay hindi na siya ang Messiah. Alam niyo po, ganun din. Hindi dahil sa may mga bagay na hindi tayo nakikita na ginagawa ng Panginoon, automatic ay wala ng kabuluhan ang ating pananampalataya. Hindi. Minsan, di ba, nakakakita tayo yung masasama, yung mayaman, pero ako na naglilingkod, parang lalong humihirap ang buhay ko. At parang naiisip natin, parang wala naman natang Panginoon. Totoo ba itong sinasabi ng Biblia? Alam niyo po, hindi dahil sa hindi niyo nakikita yung judgment na binabagsak ng Panginoon, automatic, hindi na totoo yun. Actually, yun din yung sinabi ng Panginoon kay Job. Nakikita mo ba yung mga hayop sa bundok? Sino ang nagpapakain sa mga yun? May mga bagay na hindi tayo nakikita. Pero kung tayo ay mananatili sa ating pananampalataya sa Panginoon, ang sinasabi ni Jesus Christ, mapalad tayo. Mapalad ang taong hindi natitisod sa akin. Dahil ang pagsubok ay hindi nagpapawalang bisa sa ating pananampalataya. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 24 verse 35, sabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Madali pa ang mawala ang mga bundok, mga dagat, ang kalangitan, ang kalawakan, kaysa ang salita ng Diyos ay mawala. Mawala ng bisa. So bakit tayo magda-doubt sa ating pananampalataya sa Panginoon?
tayo ang pinakamapalad na tao kung sa kabila ng mga pagsubok ay hindi tayo tumalikod sa Panginoon. Kasi hindi walang kabuluhan ng mga bagay na yan. Sabi ng Panginoon, madali pang mawala ang heaven and earth kaysa yung salita niya na ating sinasampalatayanan ay mawala. Hindi walang bisa ang ating pananampalataya. Kaya masaya ang taong hindi natitisod o tumatalikod sa Panginoon. Kasi nandun yung assurance na totoo yung mga sinabi ng Panginoon at mas madali pang mawala ang mga bagay na to, ang heaven and earth is Kanya. So ang conclusion po na makikita natin dito, sa panahon ng pagsubok, manalangin tayo na patatagin ng Panginoon ang ating pananampalataya. Huwag natin i-entertain yung kaisipan na tumalikod na lang ako sa Panginoon, talikod na lang ako. Hindi. Bagkus ang gawin natin ay manalangin tayo. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Patibayin niyo po ang aking pagtitiwala sa inyo. Kamusta na ang ating pananampalataya? Lumalago ba ang ating pagtitiwala sa Panginoon? Dumadami yung pagsubok sa paligid natin ngayon. May gera na, may pandemic pa. At nito lang, di ba, nakakarinig kayo ng balita, yung Shilane, tataas na naman, yung bayad sa sasakyan, tataas na naman. At in effect, tataas din yung presyo ng pagkain. So dumalaki ang pagsubok. At may mga tao na maaring hindi kayanin niya. May mga siguro Christian, professing Christian na hindi kayanin niya. Talikuran na nila yung pananampalataya. Kaya mahalaga na ipag-pray natin na patatagin ng Panginoon ang pananampalataya natin sa kabila ng pagsubok. Dahil sa malinaw ang sabi ng Kristo Jesus, mapalad ang sino mang hindi natitisod sa Kanya. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa maikli pong reminder ng inyong salita. Thank you po, Panginoon, dahil tunay po na hindi niyo po kami pinapabayaan na lumayo sa inyo sa time ng pagsubok, kundi bagkus, O Diyos, ay binigyan niyo po kami ng record na pwede kaming lumapit sa inyo para tumatag ang aming pong pananampalataya. We pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga darating na panahon na kami po, Panginoon, ay hindi tumalikod sa inyo. Nawa makita po namin, Panginoon, ang inyong blessing sa mga bagay na ito at kayo po ang ay may taas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.